Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang kahigtan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Subhanallah, napakalaki po ng gantimpala na napapaloob sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis na naisalaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, naisalaysay niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Walang mga araw na ang mga gawain ditong mabubuti, mga gawain ditong mga pagsamba na may isasagawa mo, nakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy dito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Wala nang mas mainam na gawain na napapaloob dito. Kaya sabi ng mga ulama, kahit na ang huling 10 araw pa ng Ramadan ay mas mainam pa ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang pagkakaiba lang nila, sa araw ng Dhul-Hijjah, pinakamainam ang mga araw nito kaysa huling 10 araw ng Ramadan. At ang pinakamainam naman sa Ramadan ay ang huling 10 araw sa gabi niya. Kumbaga sa araw, pinakamainam ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pag sa gabi, ang pinakamainam naman ay ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kaya nga, napatanong ang mga sahaba, qalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kahit ya Rasulullah, ang pagkikibaka, pagjihad, ay hindi niya kayang pantayan ang mga gawaing mabubuti sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Kahit ang pagkikijihad, pagkikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya matatalo ang mga mabubuting gawa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bishay. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Maliban sa lalaki na nakibaka at hindi na siya nakabalik kasama ang kanyang kayamanan. Hindi na siya nakabalik, pati ang kayamanan niya ginugol na sa landas ng Allah at walang nakabalik na anuman dito. Yan ang yung makakatalo sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Subhanallah, ang laki ng gantimpala. Kaya nga, ang mga gawain dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay mas malaki ang gantimpala kaysa mga ordinaryong mga araw. Halimbawa, nag-fasting ka sa mga ordinaryong mga araw, sa araw ng Monday, araw ng Thursday, nagbigay ka ng sadaka, nagsagawa ka ng fasting, nagdikir ka, mas malaki ang gantimpala pag gagawin mo yun sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mas malaki ang gantimpala. Kaya naman, ang sunnah sa pagpasok ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, siyempre sa fasting hanggang ika-9 lang. Mula pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah, mula 1 hanggang 9, ang sunnah dyan ay mag-fasting. Ang sunnah dyan ay mag-fasting at napakalaki ng gantimpala dito. Katulad ng binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na napakalaki ng gantimpala dito ng mga mabubuting gawa. Kaya ang sunnah, pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah hanggang ika-9 ay mag-fasting tayo. Plus, isama mo pa dyan, iba pa yung gantimpala ng pag-ayuno sa araw ng Arafah. Kasi 2 taon nang patatawarin sa iyo na kasalanan dyan. Ang nakaraang taong kasalanan at susunod pa na taon na kasalanan. Kaya, pinakamainam na gagawin natin, una ay ang pag-fasting. Pangalawa, ang pagpapadami ng pag-alala sa Allah. Pagsabi mo ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. At isa sa mga sunnah na hindi na natin nagagawa. Isa sa mga sunnah na nakakalimutan natin na binibigkas mula sa pagpasok ng Dhul-Hijjah hanggang sa Ayyamut Tashriq. Ano yun? La ilaha illallah, ay Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Yan yung hindi natin nabibigkas. Ito yung sunnah na nakakalimutan natin na sasabihin mong Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Yan, bibigkasin natin dapat yan. Sunnah. Mula pagpasok ng Dhul-Hijjah. So, lalo na sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, hanggang sa Ayyamut Tashriq, sa 11, 12, 13 ng Dhul-Hijjah, ito yung sunnah na hindi natin nagagawa. Na mainam na gagawin natin ito sa pagpasok ng buwan ng Dhul-Hijjah at wala masyado tayong nakikitang gumagawa nito. Subhanallah.
Kaya kabilang sa maiinam na gawain sa pagpasok ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay pag-alala sa Kanya. Pagsabi mo ng La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalo na sa araw ng Arafah. Mayroong dua doon, dhikr, na pinakamainam na pag-alala. Yung pagsabi mo ng La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pinakamainam na panalangin yan na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafah. Pangatlo, ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Pangatlo, ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah, napakainam ito siyempre sa buwan ng Dhul-Hijjah. At lalo na yung pagsagawa ng Hajj kasi obligado yun sa mga may kakayahan at first time nila mag-Hajj. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Ang Hajj na tinanggap ng Allah, walang pakitang tao, hindi hinaluan ng haram, mga gawaing bawal, walang gantimpala maliban paraiso. At ang pang-apat ay ang pag-aalay ng udhiyah, ng sakripisyo sa ika-10 ng Dhul-Hijjah, which is ito po yung Eidul Adha. Isasagawa ito pagkatapos isagawa ang Eid al-Adha. Kaya i-grab natin ang oportunidad na gumawa ng mga kabutihan sa mga araw na ito, yung mga sunnah na mga sala, pagbibigay ng sadaka, pagdudua, pagdidikir. Lahat yan ay mas malaki ang gantimpala pag nagawa mo ito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya sabi ni Ibn Hajar al-Asqalani sa Fath, sa paliwanag sa hadith na ito, kaya nga napakalaki ng gantimpala kasi ang daming napapaloob dito. Nandiyan yung araw ng Arafah, nandiyan yung pagsasagawa ng Hajj. Ang laki ng gantimpala, tapos bababa pa ang Allah mula sa taas. At lahat ng nandun sa Arafah, ipinapatawad niya ang mga kasalanan. Tapos, maliban pa doon, yung mga nagfa-fasting naman, 2 taon na kasalanan, pinapatawad sa kanila nakaraan at susunod na taon. Kaya i-grab natin ang oportunidad, mga kapatid. Ang paggawa ng maraming kabutihan dito po sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kasi napakalaki ng gantimpala. Mas malaki ang gantimpala ng mabubuting gawa dito kaysa mga normal na mga araw. At sabi katulad na sinabi ko kanina, mas mainam ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah kaysa huling 10 araw ng Ramadan. Yan ang sabi ng ating mga ulama. Pero pag-usapan ay gabi, mas mainam ang gabi ng unang 10 araw, huling 10 gabi ng Ramadan kasi nandiyan ang Lailatul Qadr. Kumbaga yun yung nagpainam sa huling 10 araw ng Ramadan ay nandun kasi yung gabi niya, yung gabi ng Lailatul Qadr. Ang nagpainam naman sa araw ng 10 araw ng Dhul-Hijjah, nandiyan kasi ang araw ng Arafah. So yan lang po mga kapatid, ang konting kaalaman kaugnay sa kahigtan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.